Kadalasan po, hindi nabibigay sa mga manggagawa natin ang 13-month pay. Ginugulang po sila, dinudugasan po ng mga employer. Yung isang employer mag-renew ng kanyang permit, business permit, kailangan magpakita siyang ebidensya na nakapagbayad po siya ng 13-month pay ng lahat ng kanyang empleyado. Failing to do so, hindi po ma-renew ang kanyang permit. How's that? So, warn them, sir. No, sir. So, no. Yung advisory po yan, baliwala yan sa mga employer. Habang hindi po sila nasasaktan, baliwala sa kanila yan, babaliwalaan nila kahit nga batas, sinusuway nila. Batas na nga po yung 13-month pay, hindi pa rin nila sinusunod. Kailangan po makatikim sila. Dinudulog po sa NLRC, sir. And at No. Sorry, Mr. Chair. No, don't say that. Huwag mo akong paikutin, ASEC. Baguhan ka talaga dyan. Ang NLRC, kapag yung isang empleyado ay umalis na sa kumpanya, pero habang nandiyan sa kumpanya, hawak po ng dole yan, ba't ka nagugas kamay? Bakit ka naging Poncio Pilato, sir? Mukhang hindi mo ata alam ang sinasabi mo. Sorry, Mr. Chair. Pero you don't know what you're saying. Now, yung sinasabi niyo po, ASEC, na meron ng kasuhan, wala pa kayong nakakasuhan. Because wala kayong ngipin. Department of Labor and Employment di nakalusot kay Senator Raffy Tulfo patungkol sa mga kumpanyang hindi nagbibigay ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa kahit na ito ay isang batas na. Ayon sa butihing senador, dapat maging strikto ang Department of Labor and Employment at makipag-tie up sa mga local government unit upang bigyan ng kaukulang disiplina ang mga pasaway ng mga employer. Failure o hindi pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado ay hindi marirenew ang kanilang business permit. Mga idol at kabayan, maganda nga ang ganitong patakaran para naman sa ikabubuti ng ating mga manggagawang Pilipino. Sang-ayon ba kayo dito? I-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Mr. Chair, if you will give me just a couple of minutes, if you will allow me, meron na po sana akong ipapakiusap sa ating Secretary ng Department of Labor if he is there with us or he's with us today. Mr. Chair? Senator Tulfo, ASEC Leonard Constantine Serrano is representing Secretary Leguesma. Okay, thank you, Mr. Chair. Asik Leonard, magandang tanghali po. Meron lang po akong konting pakiusap. Kasi this is the time of the year, magpapasko po, na kung saan ang ating po mga manggagawa, inaasam, pinapangarap, na sana po sila po ay makatanggap ng kanilang 13-month pay. Ano po yung 13-month pay? Ito po yung dagdag benepisyo para sa kanila, which means meron po sila isang buwang sahod na kanila pong magamit pagdating ng Pasko, pambili po ng mga laruan ng kanilang anak, damit, pang Noche Buena. Ang nangyayari po kasi, kadalasan po, hindi nabibigay sa mga manggagawa natin ang 13-month pay. Ginugulang po sila, dinudugasan po ng mga employer. So, ang tanong ko po, ASEC, meron na ho ba kayong mga nalatag na problema para this time, maibigay na po talaga sa lahat ng magagawa ang kanilang 13-month pay? Kasi po, time and time again, every year, after December, January hanggang June, ako po ay binabaha, pila-pila po ng mga magagawa dahil hindi po nabigay ang kanilang 13-month pay. Kayo po, this is your first December bilang ASEC dyan sa Dole, and this is my first December bilang isa pong senador. Ano po ang pwede ninyong magawa? At ako po ay magigipagtulungan sa inyo para this time masiguro na maibigay na po yung 13-month pay sa lahat ng magagawa this December 2022. ASEC, you may now respond. thank you very much, Chair, for the recognition. Magandang hapon po sa inyong lahat. Senator Tulfo, opo, nadinig po namin ng inyong tugon. On the part of the Department of Labor and Employment po, meron po tayong mga tinatawag na labor advisories in which nakasaad po kung kailan dapat mabayaran ang 13th month pay ng mga manggagawa. Okay, sir, can I cut you off? Ayoko pong kumain ng maraming oras ng mga kasama ko colleagues. I'm sure marami silang gusto magtanong. Magsasagot na po ako sa inyo. Mukhang baguhan ho ata kayo dyan sa Dole. Ganito na lang po. Mag-issue po kayo ng warning sa lahat po ng mga employer. Okay? Na there will be dire consequences kapag hindi po naibigay ang 13-month pay on time this year 2022. Kayo po ay makipag-tie up sa lahat ng LGU, sa mga mayor's office, BPLO kung tawagin, Business Permit and Licensing Office, na kapag yung isang employer mag-renew ng kanyang permit, business permit, kailangan magpakita siyang ebidensya na nakapagbayad po siya ng 13-month pay ng lahat ng kanyang empleyado. Failing to do so, hindi po ma-renew ang kanyang permit. How's that? Noted po, Sen, on your suggestions. We'll try to tie up with other agencies. Sa amin po, ang aming magagawa is to ask the employers to implement
doon nga po sa ating tinatawag ng mga labor advisories, remind them and No, with sir. your, Sorry, sir. suggestion, we'll also warn them, sir. No, sir. So, no. Yung advisory po yan, baliwala yan sa mga employer. Habang hindi po sila nasasaktan, baliwala sa kanila yan, babaliwalaan nila kahit nga batas, sinusuway nila. Batas na nga po yung 13-month pay, hindi pa rin nila sinusunod. Kailangan po makatikim sila ng something para sila po ay talagang gagawa ng aksyon dahil ayaw po nila masaktan. Yun na nga po yung sabi ko, makipag-MOA po kayo, Memorandum of Agreement with the LGUs, with the BPLOs para hindi nila pwedeng may-renew yung kanilang permit hanggat hindi sila pagpakita ng ebidensya na itong December 2022, sila po ay nakapag-comply at nakapagbigay ng 13-month pay. And then mag-issue po kayo ng warning through the media, ako po ay makipagtulungan, na itong mangyayari sa inyo kapag hindi po kayo nagbigay ng 13-month pay this December sa lahat ng magagawa. How's that? I'm just making a shortcut, sir. Sabi po yung answer, I just would like to interject another question with all due respect to Senator Rafi. Yes, Mr. Chair. Are there any sanctions that are being imposed to those employers who does not pay the 13-month pay to their employees? Do you have any experience? Are you asking ASEC or are you asking me, Mr. Chair? No, I'm asking ASEC. Okay. Thank you, sir. If there are sanctions being imposed by your department with regards to the non-payment of the 13-month pay to the employees. Yes, sir. May penalties po yun if they are not able to pay. And actually, sir, ang kanyang payment ay dapat before the Christmas, sir, before December 25. Meron ba kayong kaso na may nagreklamo ba sa inyo na mga empleyado na hindi nagbabayad yung hindi nagbibigay ng 13-month pay yung kanilang mga amo? Sir, yes, sir. Meron din po itong ang mga kasong ito ay No. dinudulog po sa NLRC, sir. And at No. Sorry, Mr. Chair. No, don't say that. Huwag mo akong paikutin, ASEC. Baguhan ka talaga dyan. Ang NLRC, kapag yung isang empleyado ay umalis na sa kumpanya, pero habang nandiyan sa kumpanya, hawak mo ng dole, ba't ka nagugas kamay? Bakit ka naging Poncio Pilato, sir? Mukhang hindi mo ata alam ang sinasabi mo. Sorry, Mr. Chair. Pero you don't know what you're saying. Ang NLRC, kapag wala na po yung empleyado sa kumpanya. So I'm talking about these employees still working with the company, but yet they're not receiving their 13-month pay time and time again every Christmas time. That's why I'm telling you, I'm directing you to talk with the LGUs para mag-MOA po kayo nang sa gayon makipagtayap kayo para yung mga hindi nagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado, mga employer, hindi makapag-renew ng permit, sir. Do not use the NLRC, sir. Don't mention that. It just shows na baguhan po kayo dyan. Okay, ASEC. I've been in this business, Mr. ASEC, for more than 20 years, 24 to be exact. Kaya alam na alam ko pong pasikot-sikot dyan sa DOLE at NLRC. Now, yung sinasabi niyo po, ASEC, na meron ng kasuhan, wala pa kayong nakakasuhan because wala kayong ngipin. That's why I'm giving you this suggestion para magkaroon kayo ng ngipin. And what is that ngipin? Ito na nga po, kapag hindi kayo nakapagbigay ng 13-month pay sa inyong mga empleyado, hindi kayo makapag-renew ng inyong permit, period. To the BPLO. ASEC, please. thank you, Chair. Yes, sir, Senator Tulfo. We will do that po. We will coordinate with the other agencies. If I may respectfully add lang rin, Chair, Sir Chair, ang ito po meron po tayong tinatawag na mga labor inspections at doon po nakikita kung meron po non-compliance sa pagbayad ng 13-month pay. At sa DOLE's part, ito po yung ating in-implement through the inspections rin, sir. No, hindi niyo po ginagawa yan kasi kung ginagawa niyo po yan, sana po wala na po yung pila dito sa TV5 na kung sa meron kang action center. Every year, even when we speak, meron po nakapila dyan ngayon. At hanggang ngayon, naabot pa rin 13-month pay. Don't tell me that. Maglagay po kayo ng hotline. Okay? Bukod doon sa sinabi ko, makipag-MOA kayo sa mga taga-LGU, maglagay po kayo ng hotline na kapag hindi po naibigay ang 13-month pay nyo on or before December 24, ito yung tatawagan nyo para isumbong namin yan sa BPLO ng LGU kung saan yung inyong kumpanya para maipit yung kanilang permit, ang kanilang permit renewal. Senator Rafi, siguro pwede nyo kaming furnish yan ng kopya ng mga kumpanya na hindi nagbabayad po ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado at i-forward po natin sa Department of Labor kung pwede po, Senator Rafi. Karamihan po sa kanila kasi nasolve ko na po, Mr. Chair. Kumbaga nakipag-brasuhan po ako sa mga taga-DOLE. In some cases, I'm sorry mga taga-DOLE, hindi naman po lahat, marami sa inyo mababait pa rin. In some cases, yung 13-month pay na dapat mapunta sa mga empleyado, napupunta ata sa ilang bulsa na mga ilang, hindi naman po lahat. Again, medyo salbahe. ASEC, you may now respond.
Sir, maraming salamat po sa inyong mungkahi. Under the administration of Secretary Laguesma, we will make sure that that will not happen, Senator Tulfo. Salamat po. What sanction, if any, will you impose if there is non-compliance of the 13-month pay? Will you cancel their permit, revoke their permit? What? So, well, Senator Tulfo, nawala yata siya. Dito pa po ako, Mr. Chair, sir. Mr. Hindi Chair. kasi kita nakikita. Yan. Dito po ako, Mr. Chair. Mm. Dito po ako. Please. Mr. Chair. What sanction may or should you impose if there is a non-compliance of the 13-month pay? Sir Chair, firstly, we'll order them to pay. Kung hindi pa rin po magbabayad, hindi po sila bibigyan ng clearance sa kanilang Certificate of General Labor Standards, sir. You better make sure. Yes, sir. We will do that. Okay. Pero Mr. Chair, mas matindi po sana yung renewal ng kanilang business permit. Kasi kapag hindi sila nakapag-renew, then hindi sila pwede mag-operate, mapipilitan po sila ipasara ng BPLO. Yun po siguro para sa akin ang pinakatamang way na maobliga itong mga kumpanya na hindi nagbibigay ng 13-month pay. Siguro you have to coordinate with the 13-month pay to the employees, LGUs. renewal. You have to discuss it with the LGUs, ASEC. Yes, sir. We will do that, sir. Thank you po sa inyong recommendation, Senator Tulfo. Thank you, Asek. Mr. Chair, thank you so very much, Mr. Chair. Thank you. Laban Pinas.